Panibagong sakuna sa Pilipinas tumama. Ang magkasunod na lindol sa Davao Region Biyernes kung saan higit 5 katao na ang naitalang patay. Sa Canada, nakaantabay naman ang ilang grupo para sa kampanyang paghatid ng tulong. May report si Paula Saraza. Nabalot ng pagkataranta at matinding takot ang mga residente ng Davao. Sinabi ko, labas kasi may earthquake. Wala nga akong suot na tsinelas. Ito lang dala ko, sarili ko, tsaka cellphone. Matapos tumama ang magkasunod na malakas na lindol sa rehiyon Biyernes. Just lying in my bed, and then I felt the shake. Then I know that it was an earthquake, so I immediately went outside my room. Then while I was running at the corridor outside the building, I can still feel the shake, the strong shake of the earthquake. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, niyanig ng 7.4 magnitude earthquake ang bayan ng Manay sa Davao Oriental. Ito na raw ang pinakamalakas na lindol na tumama sa lugar. Nagkaroon din ng banta ng tsunami, pero binawi na ito ng mga otoridad. Strong po talaga. Nakita po talaga namin yung gumagalaw yung kalsada, pati yung sasakyan gumagalaw. Tapos even yung kasama ko na tao, nakikita ko gumagalaw talaga. Sobrang lakas talaga ng lindol. Makalipas ang nasa 7 oras, tumama naman ang nasa 6.8 magnitude earthquake at agad inabisuhang lumikas ang mga residenteng malapit sa Pampang sa posibleng banta ng tsunami. Bagamat hindi na raw bago ang natural disaster sa lugar, hindi maiwasang mabahala ng tubong Davao City na si Alan Basa sa tindi ng lindol at sa tila sunod-sunod na sakuna sa Pilipinas. Sanay kami sa lindol sa Davao. That is a natural mga disaster doon. Pero ngayon, it's really kaning shocking because intensity 7.4 doon mismo sa epicenter sa Southern Philippines, sa Manay. Bahagi si Basa ng grupong Canadian Caregivers Association Organization na kapadadala lamang ng ayuda sa mga biktima ng lindol na tumama kamakailan sa Cebu. Handa rin anya ang grupo sakaling kailanganin ding maghatid ng suporta para sa mga taga Davao. Definitely po, we will pull our meager resources together, ambag-ambag para na naman po sa Davao kasi they are equally in need as in Bugur, Cebu. Mensahe niya sa mga Pilipinong apektado ng lindol. Ang mahalaga po ay buhay tayo. Yung mga bagay na nasisira, nawala sa atin ay babalik din sa atin yan. Bagamat malungkot pero ang importante po ay nasa ligtas na kalagayan. Sa ngayon, nasa 7 na ang naitalang patay sa pagtama ng magkasunod na lindol. Abiso ng PHIVOLCS, iwasan na muna ang mga shoreline dahil inaasahang magkakaroon pa ng mga aftershock. Nakatutok naman daw ang Malacanang sa planong search and rescue. Paula Saraza, Omni News, Toronto.